Grabe, si Libiste, yung anak, yung congressman, at yung kanyang nanay, na si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, nasa kampo ni Cayetano, ay kakasuhan na ng ombudsman ng non-bailable plunder. O, palakpakan natin. Dapat lang. Kasi yung solar energy nila, hindi naman ang pakinabangan ng taong bayan. Diba? Gumastos. Nagpondo sila ng 10 billion pesos. Pero hindi naman napakinabangan. Sabi nila, hindi naman daw sila nagnakaw. So kung hindi kayo nagnakaw, may pondong 10 billion pesos, saan ito napunta? Hindi naman nakinabang ang taong bayan. Wala namang resulta. Oh, di ba? Wala naman pong resulta. So, saan napunta to? Oh. Banat bay. Siyempre, no bail yan. Plunder. Di ba? No bail. Oh, ay mabubulok yung mag-ina sa kulungan. Ha? Kasi yung 10 bilyon, hindi po natin ramdam kung nasa na. 'Di ba? Pinunduhan yung solar energy na yan, 10 bilyon. Hindi naman po nakinabang. Kayo, nakinabang ba kayo? Hindi naman, 'di ba? O kaya nga may kaso ngayon. Which is normal lang yun. Kung may resulta po sana at nakinabang tayo, eh di walang problema. 'Di ba? Eh ngayon, mali po ba ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po. Pakita muna kayo ng resulta para naman matuwa kami. Pero dahil walang resulta, eh, mas maganda, mabulo kayo lahat sa kulungan. Oh, di ba? Ay, ganun lang naman kasimple. Para talaga ikulong. Naku, uubusin na po talaga itong mga kritiko ng gobyerno. Hindi inuubos ang kritiko ng gobyerno. Pwede mong i-criticize ang gobyerno, basta nasa tama ka lang, okay, walang problema dyan. Pero kung usaping pagnanakaw na, iba na. Diba? Hindi naman sila kinulong dahil kinikriticize nila yung gobyerno. Sila'y kinakasuhan dahil yung 10 bilyon hindi napakinabangan ng taong bayan. Diba? Yung proyekto nila hindi napakinabangan ng taong bayan. Okay? Kaya may kaso. Hindi po sila kakasuhan dahil lang nag-criticize. Walang ganon. Sila po ay kakasuhan dahil mukhang naglaho yung 10 bilyon eh. Maliwanag po. So, dito kasi, pinapalabas ni Banat Bay na ikukulong sila dahil kritiko sila ng gobyerno. Wala pong ganon. Diba? Wala pong ganon mga pre. Maliwanag po. Maliwanag. 10 billion issue po ito. Solar energy issue po ito. Okay? Hindi po ito issue ng pag-criticize nila sa gobyerno. Nagigets niyo po? O, ina-explain ko lang kasi nililigaw po kayo ni Banat Bay. O, nililigaw po kayo. O, pinapalabas niya dito na dahil kinikritik niya yung gobyerno, eh, makukulong kayo. O, ganon. Diba? So, kinaklaro lang natin. Kasi fake news itong putang inan to eh. Oh. Pati si Libiste, yung anak, talaga nga naman, siguro, para bumigay yung nanay, dinamay natin si Libiste. Hindi kasi. Magkakasama kasi sila. Magkakasabwat kasi. Diba? Alam mo namang isa yung ikulong mo, yung isa hindi. Magkakasabwat nga ni. Tangina talaga to. Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan. Oo. Nagbububuhan ka, ububo ka lang talaga. O, explain mo na kasi ng maayos. Huwag mo nang bulahin yung mga nanonood sa'yo. Ipaliwanag mo ng maayos. Diba? O, huwag mo silang gawin tanga. o, yan ha. O, nag-like na ba kayo? Nag-subscribe na? O, kung hindi pa, mag-like, share, subscribe na po kayo dyan. O, ring the bell button mga pre ha. Tuloy natin. Nangyari sa bansang Pilipinas, parang wala na talaga tayong kalayaan bumatiko sa gobyerno. Tangina, walang kalayaan bumatiko sa gobyerno. Kung makapagsabi kayo, mamatay ka na, Bongbong Marcos. Ha? O, may sakit si BBM. Na-overdose si BBM. Tapos sasabihin nyo, wala kayong kalayaang magsalita ng ganyan. Utang ina mo.
Diba? Binababoy nyo yung Pangulo, tapos sasabihin nyo walang kalayaan, binabastos nyo, ginagawa nyo ng fake news, kung ano-ano pang sinasabi nyo, tapos sasabihin nyo walang kalayaan, tadyakan kita dyan eh. Ha? Bobo ka. Araw-araw nga kayo nagrarally, tapos sasabihin nyo wala kayong kalayaan. What the heck? Ay, naku po. Ang lupit talaga ng gobyernong ito. Malupit talaga. Sabi niyo, weak leader. Diba? Sabi niyo, weak leader. Tapos ngayon, malupit na. Ano ba talaga? Weak leader ba? Si PBBM? Malupit. Sige, ano ba? Weak leader ba o malupit? Paki-comment naman. Gusto mong malaman kung weak ba ang Pangulo o malupit? Sabi niyo nun, weak leader ka, BBM. Ngayon, malupit na. What the heck? What the hugi pala, hugi. May heg, may hugi. Tangina. Tingnan natin to. Tingnan natin to, mga pre, no? Anong banat niya dito? Kasi kakasuhan na si Cayetano. Mabubulok na rin sa kulungan si Cayetano! Tingnan natin. Sabi, ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ako ng kaso sa ombudsman. Sinampahan na. Samahan mo. Ni Lacson, kakaiba Pai Chan, 2009, shoutout po talaga tong administrasyon na to, no? Alam mo, naaalala ko lang. Di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano at si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Hindi ka naman makukulong kung walang ebidensya laban sa'yo Di ba? Si Marcoleta may pag-amin. Na tumanggap ng donasyon. Pero hindi niya diniklara. Pag-amin yun, kaya nakulong siya. Kahit pa nag-away sila ni Lacson. Ngayon, si Lacson at Cayetano nag-away sila. Kung walang ebidensya laban dito kay Cayetano, hindi naman basta-basta makukulong yan. Hindi naman makakasuhan yan. Pero kung may butas laban sa'yo, ay kulong ka. Di ba? Baka no bail pa yan. So, hindi porkit magkaaway, may pinag-iinitan na hindi. Ebidensya pa rin ang masusunod dyan, banat bay. Huwag kang tanga. Huwag kang bobo. Gamit-gamitin mo yung burat mo. Lagay mo sa ulo mo para gumana. Naku po, ba't naman ganyan? Di maganda yan. At ito matindi nito, ha? Alam naman ng lahat na tinik sa impeachment itong si Cayetano. Kaya mukhang gusto nilang makulong. Kasi dapat lang makulong yan kasi kung ang impeachment trial ni Sara Duterte, kahit malinaw na yung ebidensya, hinaharang mo ng hinaharang, malinaw yung ebidensya na ito talaga ay klarong ebidensya, pero hinaharang mo pa rin, ay hindi ka karapat dapat maging senator judge. Kasi nagiging lawyer ka na eh. Hindi ka man lawyer, senator judge ka man. Nagiging lawyer na siya ni Sara Duterte. Mukhang na to, may mali na, 'di ba? So, makulong ka muna. Dapat mabulo ka sa kulungan kasi yung alam mo yung may impluwensyahan mo sa yung impeachment trial ni Sara Duterte. Mai-impluwensyahan mo kasi nagiging lawyer ka na. Tagapagtanggol ka na ni Sara. Hindi naman yun yung role mo eh. Gets nyo? Parang si Marcoleta. Halatang halata kung hindi nakulong yan. Haharangin din niya yung mga ebidensya. Buti na lang, nakulong na. Ngayon, si Cayetano naman. Naku, sama-sama sa kulungan? Kaya pala si Sara, palaging nasa ibang bansa na. Kasi itong mga chinators, unti-unting nakukulong. Kung unti-unti kang makukulong, alam mo na sa sarili mo na mai-impeach ka. Kung mai-impeach ka na, halimbawa ako Vice President, ang gagawin ko, lalabas-labas ako ng bansa para maghakot ng kayamanan.
para maglipat ng kayamanan. Ako si Ballpoint Ma'am, tangina. Pasimple lang ako. Punta akong Hague. Wala na kayo, bahala kayo dyan. Bit-bit ko na ang kayamanan ko. Sige, balik-balik lang ako, hala. O, ganyan lang gagawin ko kasi alam ko na yung mangyayari. Oh, di ba? Tapos ang mga DDS, Sara for 2028. Putang ina nyo. Wala kayong alam sa plano. Oh, asa pa kayo sa 2028. Pia, saray sa po, shoutout po. Oh, asa pa sila, oh. Oh, kala nyo, ha? Ay, nako. Tuloy natin. Plunder po yung ikinaso sa kanya eh. Pambihirang buhay, ere, oo. Kawawa naman talaga ang mga lumalaban dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ho ay pinakukulong. Kawawa naman kahit walang kaso. Samahan mo na kung naawa ka. Madali lang naman eh. Alam mo, Banat Bay, bisitahin ka pa namin. Bisitahin ka pa namin. Kung naawa ka, samahan mo. Invento? Bakit ko sinabing wala? Kasi mismong si Secretary Dizon ng DPWH, napakinggan ko sa isang interview, siya mismo nagsabi, walang flood control dyan sa Taguig. Tapos gayon meron. Alam mo kasi, isasampa yung kaso. Pag nasa korte na, malalaman yan kung ano yung totoo. Kung may flood control ba o wala. Diba? Doon sa korte malalaman yan. Magkakaalamanan. Diba? Oh. Kasi Taguig yan eh. Hindi naman natin ano yung Taguig, hindi naman natin na malalaman talaga kung meron ba talaga diyan o wala. Sa korte, magkakaalamanan ganun. Eh kung malinis ka, absuelto ka. Kung may sabit ka, kulong ka. Ano lang yun? Naku po. Ang lupit nyo, Katabs. Naku po, para ho sa mas madetalyeng pag-uusap at tungkol dito sa issue na to, punta po kayo sa aking YouTube channel, Banat Bay, at doon po, diniscuss ko po ito. Doon po, diniscuss niya yung paano siya mag-fake news, paano siya, gumawa ng kwento, at paano kayo utuin. Punta lang po kayo daw sa YouTube channel niya. Kasi doon, mabobola kayo doon, mga utu-utu naman daw kasi kayo, mga DDS kayo, mapapangit nyo pa. Diba? Mukha pa kayong mukha kayong engkanto. Kaya punta na daw kayo doon para mauto-uto kayo doon. Ha? Eh, ganun lang naman. Mag-uto-utuan lang daw kayo. Ha? Alam nyo, ganito yan. Bigyan ko kayo example. Halimbawa, kinasuhan kita ng cyber libel. Nung nakasuhan na kita, kulang-kulang yung ebidensya ko laban sa'yo. Di madidismiss lang yan. Ganun yun. Sino nga yung baklang ito? Cayetano, bakla tuloy. Si Cayetano ganyan. Ngayon, kinasuhan si Cayetano, halimbawa, kinasuhan. Kung walang katotohanan yung mga paratang sa kanya, di-dismiss. Ganun lang kasimple. Hindi yung nagkaso mapapahiya. Pero kung na-convict siya, siya yung mapapahiya at doon na siya mag-senador sa kulungan. Ganun lang po kasimple yan. Isihan nyo lang po. Ganun ka basic. Diba? Kaya yung sinasabi ni Banat Bay, wala namang flood control sa Taguig. Mas magaling ka pa? Antay, relax. Relax ka lang. Alam mo, kung mapapahiya naman yung kampo ng gobyerno, hindi ka naman kakasuhan. Hindi naman yan gagawa-gawa ng ebidensya laban sa'yo. Kasi flood control yung pinag-uusapan eh. Hindi naman invisible yan. Flood control nga ni, di ba? So, hindi naman katulad sa panahon ni Digong kasi gagawin ka ng peking ebidensya, kakasuhan ka, ipapakulong ka. Nangyari kay Dilima yan. At marami pang iba na nakakulong. Kasi ginawa-gawa ng peking ebidensya eh. Diba? Pero dito sa gobyerno ni PBBM, hindi mo mapipeke yung flood control na yan. Kung flood control yung pinag-uusapan. Kasi flood control ka, di ba? May mga records yan. Kung ghost yan, malalaman pa rin yan. Di ba? Kasi may mga records yun eh. Kasi ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos hindi po mahilig gumawa ng fake.
fake na ebidensya. Kung ano lang po yung totoo, yun lang. Si Marcoleta, bakit nakulong? Ginawan ba ng peking ano? Ebidensya, hindi po. Si Marcoleta yung naglaglag sa sarili niya. May pag-amin galing kay Marcoleta, kaya ang bilis niyang makulong. Bobongan eh. Oh. Diba? So yun lang. Yun lang naman yung aking reaction dito sa bobong tao na to, mga pre. Diba? Kayo, ano ba yung inyong opinion, reaction dito? And comment down below para mabasa naman po natin yan. And syempre, no, yun lang po muna yung ating live ngayon at maraming salamat po sa mga sumama sa atin. And abangan nyo, no, magkikita-kita po tayo bukas. May live po tayo bukas at abangan nyo mamaya, may upload po tayo. So ako'y magpapangalan po muna pansamantala, mga pre. Ayan ingat po kayo dyan. Nako. Bukas may live po tayo. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, kalembang nyo na to kapag hindi. Alam nyo na mangyayari kay Jiggy Barra. Babatukan ko. Diba? So, yun Sino yung nakapag-like na dyan? Taas ang paa.